Sige po, para makapagsimula na tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, tayong lahat po ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Sa totoo lang po, kami ay mga miserabling makasalanan na nararapat mapunta sa walang hanggang impyerno dahil po sa aming mga kasalanan. Subalit, kinahabagan niyo po kami, pinatawad niyo po ang lahat naming makasalanan sa magitan ng iyong mahalagang dugo. Dahil dito, kami po'y nagkaroon ng pag-asang makapasok sa walang hanggang langit. At dahil sa biyayang ito, kami po'y lubos na nagpapasalamat. At ngayon, sa aming natitirang buhay, ay nagnanais po kami na masuklian ng biyaya ng Diyos. Nagpapasalamat din po kami dahil inaakay niyo po kami, niyo po ang aming buhay na lalo pang manatili sa iyong mahalagang iglesia sa kabila ng maraming kaguluhan sa sanlibutan ito. Kami po ay mahihina at maraming kakulangan, Panginoon, kaya pakiusap, bigyan niyo po kami ng sapat na kalakasan at ng karunungan kung paano kami mabubuhay sa aming natitirang buhay. At sa araw na ito, kami na iyong mahalagang anak ay nagkatipon ng sama-sama upang matutunan ng iyong salita. Pakiusap, tulungan mo po kami na maunawaan ang kalooban ng Diyos at ipuin mo po ang aming mga puso sa magitan ng salita ng Diyos. At hiling ko din po na bigyan mo po ng karunungan ang tagapangaral upang matapang na may bahagi ang salita ng Diyos sa magitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ituro mo po sa amin ang dapat naming matutunan. Magmula sa simula hanggang sa matapos, nawa ang Espiritu Santo ang tumulong at sumama sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So po, sa araw na ito ay nais ko pong pagbulay-bulayan po natin yung unang Samuel chapter 6. Sige po, buksan po natin sa ating mga Biblia. Unang Samuel chapter 6, sa Lumang Tipan po. Unang Samuel chapter 6, verse 1 hanggang 15. Unang Samuel chapter 6 verse 1 hanggang 15. Unang Samuel chapter 6 verse 1 to 15. Kung pwede po, basahin po natin ito ng salitan. Ako po muna and then kayo po hanggang sa matapos. Babasahin ko po sa verse 1. Ang kaban ng Panginoon ay nasa lupain ng mga Pilisteo sa loob ng 7 buwan. At kanilang sinabi, kung inyong ipapadala ang kaban ng Diyos ng Israel, huwag ninyong ipadalang walang laman, kundi gawin ninyo ang lahat ng paraan na maibalik siya na may handog para sa budhing nagkasala. Kung magkagayoy, gagaling kayo at malalaman ninyo kung bakit ang kanyang kamay ay hindi humihiwalay sa inyo. Kaya't kailangang gumawa kayo ng mga anyo ng inyong mga bukol at daga na sumira ng lupain at inyong bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos ng Israel. Baka sakaling kanyang pagaanin ang kanyang kamay sa inyo, sa inyong mga Diyos at sa inyong lupain. Ngayon kumuha kayo at maganda ng isang bagong kariton at 2 bagong bakang gatasan na hindi pa napapatungan ng pamatok. At ikabit ninyo ang mga baka sa kariton, ngunit iuwi ninyo ang kanilang mga guya.
Masdan ninyo kung umahon sa daang patungo sa kanyang sariling lupain sa Beth-Shemesh, kung gayon ay siya nga ang gumawa sa atin ng malaking pinsalang ito. Ngunit kung hindi, malalaman natin na hindi ang kanyang kamay ang nanakit sa atin. Ito ay pangyayaring nagkataon lamang. Kanilang inilagay ang kaban ng Panginoon sa kariton at ang kahon na may mga dagang ginto at mga anyo ng kanilang mga bukol. Noon, ang mga taga Beth-Shemesh ay nag-aani ng kanilang trigo sa libis. Nang sila'y tumingin at nakita ang kaban, sila ay nagalak na makita iyon. Basahin po natin ng sabay-sabay sa verse 15, 3, 2, 1. Ibinaba ng mga Levita ang kaban ng Panginoon at ang kahon na nasa tagiliran niyon na may lamang mga hiyas na ginto at ipinatong sa malaking bato. Ang mga lalaki sa Beth-Shemesh ay nagandog ng mga handog na sinusunog at nag-alay ng mga alay sa Panginoon ng araw ding iyon. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa. So sa pamagitan po ng mga talatang ito na binasa po natin, aalamin po natin yung mga aral na makukuha po natin mula sa pangyayaring ito. So yung background po nito, kung babalikan po natin, kung babasahin po natin sa unang Samuel chapter 4, makikita po natin doon yung pangyayari kung saan yung Israel po natalo sila sa digmaan laban sa mga Pilisteo at yung kaban ng tipan ng Diyos ay nakuha. At sa chapter 5 naman po, mababasa din po natin ng Diyos, doon, na yung Diyos, nagdala po siya ng mga salot sa lupain ng Ehipto. Pagkatapos na makuha ng Pilisteo yung kaban ng Diyos. Pero pagkatapos po nito, yung Israel, hindi po sila nagsumikap na mabawi yung kaban ng Diyos. Kaya yung Diyos mismo, yung kumilos upang maibalik ito sa Israel. At dito po sa chapter 6, inilagay ng mga Pilisteo ang kaban ng Diyos sa isang kariton, pinahila ito sa dalawang bagong bakang gatasan, at ipinahayo ito patungo sa Beth-Shemesh. So sa araw na ito, yung pagbubulay-bulayan po natin ay patungkol sa mga aral na makukuha po natin sa dalawang bagong baka gatasan na nagpunta sa Beth-Shemesh. So una, babasahin ko po ulit yung chapter 6 verse 1 and 2. Ang kaban ng Panginoon ay nasa lupain ng mga Pilisteo sa loob ng 7 buwan. Ipinatawag ng mga Pilisteo ang mga pari at ang mga manghuhula na sinasabi, anong aming gagawin sa kaban ng Panginoon? Sabihin ninyo sa amin kung anong aming ipapadala kasama nito sa kanyang dako. So nangyari po dito, yung kaban ng Panginoon, dahil nakuha po ito ng mga Pilisteo doon sa laban po sa Israel, ito po ay nanatili sa lupain ng Pilisteo sa loob ng 7 buwan. At sa loob ng 7 buwan, maraming salot yung dumating sa mga Pilisteo. At dahil dito, nagdusa po sila ng malaki. Kaya pinag-isipan nila, paano ba nila maibabalik yung kaban ng tipan sa Israel? Dahil naisip ng mga Pilisteo na baka galing sa kaban ng tipan ng Diyos yung salot na dumating sa kanila. Kaya, ano po yung ginawa nila? Ipinatawag po nila yung mga pari at manghuhula at nagtanong sa kanila kung paano nila dapat ibalik yung kaban ng tipan. Sa verse 3 hanggang 5, babasahin ko din po. At kanilang sinabi, kung inyong ipapadala ang kaban ng Diyos ng Israel, huwag ninyong ipadalang walang laman, kundi gawin ninyo ang lahat ng paraan na maibalik siya na may handog para sa budhing nagkasala. Kung magkagayoy gagaling kayo at malalaman ninyo kung bakit ang kanyang kamay ay hindi humihiwalay sa inyo. Kanilang sinabi, ano ang handog para sa budhing nagkasala na aming ibabalik sa kanya? At kanilang sinabi, 5 gintong bukol at 5 gintong daga ayon sa bilang ng mga Panginoon ng mga Pilisteo, sapagkat isang salot ang dumating sa inyong lahat at sa inyong mga Panginoon. Kaya't kailangang gumawa kayo ng mga anyo ng inyong mga bukol at daga
na sumira ng lupain at inyong bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos ng Israel, baka sakaling kanyang paganin ang kanyang kamay sa inyo, sa inyong mga Diyos at sa inyong lupain. Sinabi po, minungkahi po ng mga pari at manghuhula na hindi dapat nila ibalik yung kaban ng Diyos nang walang laman, kundi dapat silang magandog para sa budhing nagkasala. At sinabi pa po nila, kailangan nilang gumawa ng 5 gintong bukol at 5 gintong daga at ilagay ang mga ito ng magkakasama sa isang kariton. Yung dahilan po nito kung bakit sinabi nila na gumawa ng 5 ginto at 5 gintong bukol at 5 gintong daga, dahil po yun sa mga Panginoon nila. Yung 5 Panginoon po, ito po yung mga Diyos-Diyosan ng mga Pilisteo. Kaya yung 5 gintong bukol at 5 gintong daga, ayon po sa bilang ng kanilang Panginoon. So akala nila, kapag ginawa nila iyon, magagawa nilang makatakas mula sa puot ng Diyos. Naintindihan po? Pero ano po yung nangyari? Kung titinan po natin, yung mga Pilisteo, ito po yung isang bansa na matatagpuan sa tabi mismo ng Israel. Tama po ba? So nababalitaan po natin yung digmaan po ngayon. So nitong mga nakalipas na panahon, so patuloy po yung Pilisteo. So tabi lang po sila ng Israel. Kaya dahil po dito, may kaunti silang kaalaman tungkol sa Israel. Kaya nga po sinabi nila, kailangan nilang magandog para sa budhing nagkasala. Kaya meron po silang knowledge, meron silang kaalaman tungkol sa ginagawa ng mga Israelita kapag nagkakasala. Gayunpaman, hindi po nila lubos na nakikilala yung Diyos at yung kautusan na ibinigay sa Israel. So ayon sa kautusan ng Israel, upang mabayaran yung kasalanan ng tao, hindi po sa magitan ng ginto, kundi dapat ano po yung ihahandog? Yung dugo. Tama po ba? So dapat dugo po yung maihandog. Subalit yung mga Pilisteo, sinubukan ng mga Pilisteo na mag-alay ng handog sa budhing nagkasala sa kanilang sariling pamamaraan. Kaya bagaman nag-alay sila ng handog sa budhing nagkasala sa magitan po ng kanilang sariling pamamaraan, sa totoo lang, wala po itong kinalaman sa pagpigil sa salot na dumating sa kanila. Tama po ba? Kaya katulad lang po nito sa isang doktor na nag-diagnose ng isang pasyente, pero yung binigay niyang reseta at nagbigay siya ng maling reseta at maling gamot. Kaya kahit gaano pa kasigasig uminom ng gamot itong pasyenteng ito, gagaling po ba siya o hindi? Hindi po. Bakit? Dahil maling reseta at maling gamot. Ganon din po sa Israel. Sa unang Samuel chapter 4, mababasa po natin doon, nabanggit ko po, natalo po yung Israel laban sa Pilisteo. Pero hindi po nalalaman ng Israel. Nagkaroon sila ng maling paghatol sa yung dahilan ng pagkatalo nila. Kaya yung unang pagkatalo po nila, halos 4,000 tao po yung napatay sa kanila. Kaya inaakala po nila na baka nagkulang sila sa pananampalataya. Kaya ano po yung ginawa nila? Sa halip na magsisi sa kanilang mga kasalanan, sinubukan pa po nilang gamitin yung kaban ng tipan ng Diyos, isinama po nila sa digmaan, ang akala nila mananalo po sila sa digmaan. Pero ano po yung naging resulta? Muli po silang natalo sa sumunod na digmaan, at maging yung kaban ng tipan ng Diyos ay nakuha ng Pilisteo. At yung nabuwal sa Israel po, halos 3,000 kawal, 30,000 po. Katulad po nito, yung maling pagsusuri, humahantong po ito sa maling reseta o maling gamot. Tama po ba? Ganon din po para sa atin. Pagkatapos nating maligtas, kapag may nangyari sa atin, dapat muna nating suriin ng mabuti yung ating sarili. Hindi po yung ibang bagay. Dapat na agad tayong magsisi, itakwil po yung anumang hindi nararapat sa harapan ng Diyos. Dahil kung hindi, yung disiplina ng Diyos, magpapatuloy lang din po ito sa atin. Naintindihan po? Kaya kailangan nating suriin kung ano yung maling bagay na meron po sa atin. Ngayon, babasahin ko po sa verse 7-9. Ngayon kumuha kayo at maganda ng isang bagong kariton at 2 bagong bakang gatasan na hindi pa napapatungan ng pamatok, at ikabit ninyo ang mga baka sa kariton, ngunit iuwi ninyo ang kanilang mga guya. Kunin ninyo ang kaban ng Panginoon,
ilagay ninyo sa kariton at isilid ninyo sa isang kahon na nasa tabi niyon ang mga hiyas na ginto na inyong ibabalik sa kanya bilang handog para sa budhing nagkasala. Pagkatapos ay paalisin na ninyo at hayaang lumakad. Masdan ninyo kung umahon sa daang patungo sa kanyang sariling lupain sa Bet-Shemesh, kung gayon ay siya nga ang gumawa sa atin ng malaking pinsalang ito. Ngunit kung hindi, malalaman natin na hindi ang kanyang kamay ang nanakit sa atin. Ito ay pangyayaring nagkataon lamang. Kaya dito po, nagpasya na sila kung sa anong paraan maibabalik, may papadala yung kaban ng tipan ng Diyos sa Israel. So magitan nito, nais din po nilang matukoy kung yung salot na dumating sa kanila ay mula ba talaga sa Diyos o hindi. Kung gayon, anong paraan po yung naisip po nila? Yung parang ito po, gagamit sila ng 2 bagong bakang gatasan na hindi pa napapatungan ng pamatok. So ito po yung inahing baka. Naiintindihan po? Inahing baka po ito. Naglagay sila ng isang bagong kariton at ipinatong yung pamatok sa 2 bagong bakang gatasan na hindi pa napapatungan para hilain po yung kariton na naglalaman ng kaban ng tipan ng Diyos. At yung mga guya ng 2 bagong baka na ito, pinauwi po nila. Yung 2 guya po, ito po yung 2 batang baka. Naintindihan po? Kaya ito po yung kanilang pinauwi. Pagkatapos, nais nilang malaman kung yung 2 bakang ito, kung tutungo ba sila diretso sa Bet-Shemesh o lilihis patungo sa ibang lugar. Dahil sa isip nila, kapag yung bakang ito dumiretso patungo sa Bet-Shemesh, yung salot na dumating sa kanila ay galing talaga sa Diyos. Ngunit kung hindi, sabi po nila, ito ay pangyaring nagkataon lamang. Ito po yung nasa isip nila. Pero makikita po natin dito, yung 2 bakang iyon na ipinapapadala nila, kakapanganak pa lamang po sa kanilang mga guya. Ibig sabihin, itong 2 bagong bakang gatasan, yung inahing baka, hindi po nila basta-basta iiwanan yung kanilang mga anak. Tama po ba? Dahil hahanapin din po sila ng kanilang mga guya. Pero iniwan po nila iyon. Bukod pa rito, hindi pa po napapatungan ng pamatok yung 2 bakang iyon. Hindi po nila nagagawang magkasamang hilain ng maayos yung kariton. Kaya hindi po nila magagawang hilain ng magkasama yung kariton. At dahil yung 2 bakang ito po ay kailangang pasanin yung pamatok na magkasama, kung yung isa po'y liliko sa ibang direksyon, hindi po sila makakarating sa Bet-Shemesh. Tama po ba? Hindi rin makakarating yung kaban ng tipan ng Diyos sa Bet-Shemesh. At kung titingnan po natin, yung Pelisteo, yung Ekron, yung lugar ng Ekron sa Pelisteo hanggang Bet-Shemesh, humigit kumulang po ito 20 kilometro yung layo. Ibig sabihin, may kalayuan po ito, may distansya. Kaya natural po, hindi po makakaya ng 2 baka na ito na pumunta sa Bet-Shemesh nang sila lamang. Sa kabilang banda po, kung yung 2 bakang ito, makarating sila sa Bet-Shemesh na dala-dala yung kaban ng tipan ng Diyos, ito yung katibayan na meron talagang pagkilos ng Diyos. Tama po ba? Kaya titingnan po natin, ano po ba yung nangyari? So sa chapter 6, verse 10 to 12, so hinila po ng 2 baka itong karito na naglalaman ng kaban ng tipan ng Diyos at tuloy-tuloy na pumunta sa Bet-Shemesh na umuungal habang humahayo. Sige po, basahin po natin. Unang Samuel chapter 6, verse 10 to 12, 3, 2, 1. Gayon ang ginawa ng mga lalaki at kumuha ng 2 bagong bakang gatasan at ikinabit sa kariton at ikinulong ang kanilang mga guya sa bahay. Kanilang inilagay ang kaban ng Panginoon sa kariton at ang kahon na may mga dagang ginto at mga anyo ng kanilang mga bukol. Ang mga baka ay tuloy-tuloy sa daang patungo sa Bet-Shemesh. Sila'y nagpatuloy sa lansangan na umuungal habang humahayo. Sila'y hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. At ang mga Panginoon na mga Pilisteo ay sumunod sa kanila hanggang sa hangganan ng Bet-Shemesh. So ano po yung nangyari? Yung mga bagong bakang gatasan po, tuloy-tuloy po sila sa daang patungo sa Bet-Shemesh. Nahila-hila po yung kariton na naglalaman ng kaban ng tipan ng Diyos. Sabi po dito,
na umuungal habang humahayo at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Ibig sabihin po nito, yung mga salot na dumating sa Pilisteo, saan talaga nanggaling? Nagmula po ito talaga sa Diyos. Tama po ba? At ibig sabihin lang din nito na yung pagbalik ng kaba ng tipan ng Diyos, ito po ay plano ng Diyos. Tama po ba? Pero kasunod nito, meron pa pong isa pang nangyari. Nang dumating po yung kaba ng tipan sa Bet-Shemesh, may isa po pong ginawang bagay yung mga taga Bet-Shemesh. Ano po kaya ito? Basahin po natin verse 13 and 14. Basahin po natin verse 13 and 14. 3, 2, 1. Noon, ang mga taga Bet-Shemesh ay nag-aani ng kanilang trigo sa libis. Nang sila'y tumingin at nakita ang kaban, sila ay nagalak na makita iyon. At ang kariton ay dumating sa bukid ni Josue na taga Bet-Shemesh at tuminto roon. Isang malaking bato ang naroon at kanilang biniyak ang kahoy ng kariton at inihandog sa Panginoon ng mga baka bilang handog na sinusunog. So nang dumating po yung kaba ng tipan ng Diyos, at nang makita ito ng mga taga Bet-Shemesh, sila po ay nagalak. Bakit po? Dahil nakabalik po sa kanila yung kaba ng Diyos. Ibig sabihin, natuwa po sila na yung kaba ng tipan ng Diyos makabalik po sa kanilang lupain. Ano po yung ginawa ng mga paring Levita po? Yung kahoy na kariton na hinihila po mismo ng mga bagong bakang ito po yung ginawa nilang panggatong. Naintindihan po? Yung kahoy. At yung baka mismo na ito po yung kanilang inihandog na sinusunog. Naintindihan po? Ano pong ibig sabihin nito? Ipinapakita po nito na iniwan ng mga baka yung kanilang mga minamahal na guya at ipinasan yung pamatok na hindi pa nila nagagawa noon at dinala yung kaba ng Diyos pabalik sa bayan ng Diyos. Sa huli, ibinigay pa po ng mga bakang iyon yung kanilang buhay sa Panginoon at yung kanilang katawan mismo ay inialay sa Diyos bilang handog na sinusunog. Tama po ba? Kaya mula dito, makikita po natin, una, ito po yung anyo ng Panginoong Hesukristo dumating sa sanlibutan ito upang iligtas tayo. Yung dalawang bakang ito po, tumutukoy ito sa Panginoong Hesus, Panginoong Hesukristo. Ano po yung ginawa ng dalawang bakang ito? Tuloy-tuloy po sila sa daang patungo sa Bet-Shemesh. Iniwan po nila yung kanilang mga guya. Ibig sabihin, iniwan po nila lahat. At sila'y nagpatuloy sa lansangan habang umuungal. Ganon din po yung Panginoong Hesukristo. Dumating po yung Panginoong Hesukristo sa mundong ito. Iniwan niya po yung lahat. Gaya po ng kanta kanina. Sakto po, sabi po kanina, iiwanan ko lahat ng mga bagay. Tama po? Ganon po yung ginawa ng dalawang bakang ito. Iniwan po nila. Sa Hesukristo, iniwan niya po rin po yung langit at pumunta po siya sa mundong ito. Ipinasan niya po yung krus hanggang siya po ay maipako sa krus. Gaya po ng pagpasan ng pamatok ng dalawang baka. So, lubos na nagdusa yung Panginoong Hesus, habang pasan-pasan niya po yung pamatok na krus, tinatahak yung daan ng pagdurusa na walang pagrereklamo upang iligtas tayo at tubusin tayo sa lahat nating mga kasalanan. Tuloy-tuloy po na tinahak ni Jesus yung daan ng pagdurusa nang hindi lumiliko sa kaliwa o sa kanan. Tama po ba? At yung dalawang bakang iyon na inihandog sa Panginoon bilang handog na sinusunog, tumutukoy din po ito sa Panginoong Hesus. Nihandog niya po yung kanyang sariling buhay na gaya ng handog na sinusunog upang tubusin tayo sa lahat nating kasalanan. Naiintindihan po? At mula din po dito, makikita din po natin sa magitan ng mga anyo ng bakang ito, yung buhay ng mga ligtas na Kristiyano. Kapag naligtas po yung isang tao, kinakailangan po nilang iwan yung pamumuhay na meron sila para sa kanilang sarili at mabuhay na iniibig lamang yung Panginoon. Kaya kapag naligtas po yung isang tao, iniiwan po nila pati yung mga bagay na pinakamahalaga sa kanila bago sila maligtas at namumuhay sila sa buhay na sumusunod sa Panginoon. Tama po ba? At para sa mga naligtas na Kristiyano, meron din pong ipinasan ng Diyos sa atin na pamatok. Meron din po tayong pamatok na krus. Kaya tayong lahat po, bawat isa po sa atin, pagkatapos nating maligtas, may pasan-pasan din po tayong pamatok na krus na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tama po ba? At tayo,
dapat pong nagpapatuloy na hindi lumiliko sa kanan o sa liwa hanggang marating po natin yung kaharian ng Panginoon. Pero minsan, o madalas po, dahil mahirap yung buhay natin, yung pamumuhay natin, at nagkakaroon tayo minsan ng pagluha, habang pasan-pasan yung krus na ito, at tinatahak po yung daang ito. Hindi po ito madali. Tama po ba? Habang pasan-pasan po natin yung krus na ito, minsan may pagluha, minsan umiiyak po tayo, pero hindi tayo pwedeng sumuko sa daang iyon. Kaya dapat po nating lakaran yung daang iyon hanggang sa araw ng muling pagdating ng Panginoon. At tayo po ay nabubuhay sa buhay na inialay yung ating katawan sa Diyos bilang isang handog na buhay na kasiyasiya sa Diyos. Ano po yung sinasabi sa Roma chapter 12 verse 1? Inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Tama po ba? Kaya masabi po natin na yung anyo ng dalawang bakang ito, nagpapakita po ito ng buhay ng isang Kristiyanong naligtas. At sa katunayan po, sa pangyaring ito, pinahintulutan po ng Diyos yung dalawang baka na ito na hilain po yung bagong kariton. Kung gayon, bakit po kaya pinahintulot ng Diyos na yung dalawang baka na ito yung humila sa bagong kariton? Dahil meron pong mga aral na dapat nating matutunan mula sa dalawang bakang ito. Kaya sa ating natitirang oras, so ito po yung ating pag-aaralan, yung mga aral po. Unang aral po, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon. Tingnan po natin, Isaías chapter 1. Sa aklat po ng Isaías chapter 1, verse 3. Isaías chapter 1, verse 3. Isaías chapter 1, verse 3. Kung nakita na po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang sabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala, ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. Yes po. Ano pong sabi dito? Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon. Yes po, nakikilala ng baka yung kanyang amo o kung sino po yung nagmamay-ari sa kanya. Kaya kapag lumalapit po yung may-ari sa kanya, yumuyuko po yung ulo ng baka, nagpapakita po ito ng kagalakan tungo sa nagmamay-ari sa kanya. Pero yung Israel po, na mismong bayan ng Diyos, sila na yung bayang pinili po ng Diyos. Pero ano pong sabi dito? Hindi po sila tulad ng baka. Bakit? Yung Israel hindi nakakakilala. Yung bayan ko ay hindi nakakaunawa. Ito po yung malaking problema. Yung Israel na bayang pinili ng Diyos, sila po yung bayang minamahal din po ng Diyos. Kaya yung Panginoon, yung kanilang naging Diyos, at pinatnubayan sila ng Panginoon na may pag-ibig at biyaya. Pero yung problema, hindi po nila nakikilala yung Panginoon. Dahil dito, hindi nila naiintindihan yung pagkilos ng Panginoon. Kaya palagi sila nagrereklamo laban sa Diyos. Tama po ba? Lalo na po nung nandun sila sa ilang. Palagi po sila nagrereklamo sa Diyos. At dumating din po yung pagkakataon na iniwan nila yung Panginoon at sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Pero sa kabila nito, yung Panginoong Diyos, masikap pa rin po siyang nagpapadala ng kanyang mga propeta upang ipahayag yung kanyang kalooban, upang talikuran po nila yung kanilang mga kasalanan at magsisi. Pero ano po yung ginagawa ng mga Israelita? Pinapatay po nila, di ba po? Yung mga propetang isinusugo ng Diyos at tinatanggihan nila yung Panginoon. At sa uli, sa kabila nito, hindi pa rin po sila iniwan o pinabayaan ng Diyos. Sino po yung huling isinugo ng Diyos para sa kanila? Si Jesus, yung kanyang tanging anak. Pero ano po yung ginawa po nila? Ipinako pa po nila si Jesus sa krus, yung Diyos na dumating sa anyo ng tao. Kaya yung tunay na pagkakilala sa Panginoon po ay napakahalaga. Tama po ba? So tayong lahat naman po, nakikilala na po yung Panginoon. So last Wednesday sermon po, nabanggit po ni Reverend Henry na napakahalaga po ng pagsasaulo ng memory verse. Tama po ba? So, pero yung pagsasaulo po ng mga Bible verse sa Biblia
at yung pagkakakilala sa Panginoon, magkaibang bagay po ito. Tama ba? Hindi po ibig sabihin na kapag marami na tayong alam sa Biblia, tunay na nating kilala yung Diyos. At hindi rin po tayo dapat manatili sa pagkakabisado lang ng salita ng Diyos. Kinakailangan po nating malalim na pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Kinakailangan po nating pagbulay-bulayan kung ano yung kalooban ng Diyos at kung ano yung ninanais ng Diyos at tunay po siyang makilala. Doon lamang po natin masasabi na tunay nating nakikilala ang Panginoon. Kaya kailangan po nating patuloy na makilala yung Panginoon habang lumilipas ang panahon. Dahil habang nakikilala po natin yung Panginoon, mas magbabago po yung ating buhay sa harapan ng Diyos. At sa magitan po nito, may sasakatuparan po natin yung dakilang mga gawa ng Panginoon. Tingnan po natin, 2 Pedro, chapter 3. 2 Pedro, chapter 3. 2 Pedro, chapter 3, verse 18. 2 Pedro, chapter 3, verse 18. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 18. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Ano po yung sabi dito? Subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, si Jesucristo. Kaya po kinakailangan po nating lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Hindi po tayo nagtatapos sa kilala na natin yung Panginoon pagkatapos nating maligtas. Kundi habang tayo po'y nananatili sa church, so kinakailangan po nating patuloy na lumago sa pagkakilala sa Panginoon. Dahil kapag lumalago tayo sa pagkakilala sa Panginoon, kahit ano pa mang sitwasyon po yung dumating sa ating buhay, magagawa nating lubusang magtiwala sa Panginoon. Tama po ba? Kaya po napakahalaga para sa atin na patuloy na higit at higit pang makilala yung Panginoon. Sinasabi po sa Hosea chapter 6, verse 3, ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. So dapat po tayong magpatuloy na makilala ang Panginoon. So paano ba natin patuloy na makikilala yung Panginoon? Walang ibang paraan, kundi sa magitan lamang ng salita ng Diyos at ng fellowship. Tama po ba? Doon lamang natin patuloy na makikilala yung Panginoon. Kaya po, napakahalaga na pagkatapos maligtas, manatili po tayo sa church. So kinakailangan po nating pagsikapan na makilala yung Panginoon. Naintindihan po? So pangalawang aral na matutunan natin mula sa baka, yung baka po, isa po itong malinis na hayop. Kaya ito po yung ginamit ng Panginoon upang maging handog na inaalay sa Kanya. So tingnan po natin sa Lumang Tipan, Levitico chapter 11. Levitico chapter 11. Levitico chapter 11 verse 3. Levitico chapter 11 verse 3. Levitico chapter 11 verse 3. Basahin po natin. 3, 2, 1. Anumang hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya, ang mga gayon ay maaari ninyong kainin. Yes po. Sinabi po dito, anumang hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya, ito po yung malilinis na hayop. Ito po yung pwedeng kainin. At yung baka, isa po itong uri ng hayop na may hati yung paa, biyak at ngumunguya. Tama po ba? Kaya itinuturing ng Panginoon na yung baka bilang isang malinis na hayop. Yung pagkakaroon po ng hating paa, nagpapakita po ito ng buhay ng isang Kristiyano na hiwalay sa mga bagay ng sanlibutan ito. Yung mga Kristiyano, sila po yung mga taong iniligtas mula sa makasalanang sanlibutan, inihiwalay po para sa Diyos. Sinasabi po ng Biblia sa atin na yung Diyos ay banal. Sabi po sa Mateo 5:48,
Kaya't kayo nga'y maging banal, gaya ng inyong Ama sa langit na, kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Yes po. So, kinakailangan po nating maging sakdal. Dahil yung ating Ama sa langit, siya din po ay sakdal. Halimbawa po nito, yung mga mabubuting magulang. So, nais nila na yung kanilang mga anak, maging katulad din po nila. Tama po ba? Nais nila na mabuting anak din po yung kanilang mga anak. Ganon din po yung ating Diyos. Dahil ang Diyos ay sakdal, ninanais niya din po na tayo ay maging sakdal. Bagaman marami tayong pagkukulang ngayon, marami tayong kahinaan, kinakailangan po nating lumago patungo sa pagiging ganap, pagiging sakdal habang lumilipas yung panahon. Ito po yung ninanais ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Ngayon tingnan po natin unang Pedro, Kapitulo 1, unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 16. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 16. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. So maging sa talatang ito, sinasabi po na maging banal, gaya ng Diyos Ama na banal. Dahil tayo po yung mga taong inihiwalay mula sa sanlibutan, tayo rin po'y nabibilang na sa Diyos. Tayo po'y sa Diyos na. Subalit, kung isang anak ng Diyos, muli siyang nakikipagkaisa sa sanlibutan at namumuhay sa kasalanan, yung Diyos po ay hindi nalulugod. So nadidismaya at nalulungkot yung Diyos kung tayo na kanyang mga anak, muli tayong nakikipagkasundo sa sanlibutan at namumuhay sa kasalanan. Pero sa kabilang banda, yung Diyos po ay nalulugod sa kanyang mga anak na nabubuhay na hiwalay mula sa sanlibutan sa paraang naangkop sa kanyang mga anak. Naintindihan po? Kaya kinakailangan po nating mamuhay ng hiwalay mula sa mga kasalanan ng sanlibutan ito. Kinakailangan po nating maging malinis, maging sakdal, gaya po ng bakang ito. Sunod na aral po na makukuha natin, pangatlo, yung baka po, palagi siyang ngumunguya. Tama po ba? So yung baka po, mayroon po itong 4 na sikmura. Mayroon po itong 4 na stomach. So kapag yung baka po'y kumakain ng damo, iniimbak niya muna ito sa kanyang sikmura, pagkatapos isinusuka ito at muling nginunguya. Pagkatapos, yung kanyang nginunguya po, lulunukin ulit at dadalhin po ito sa susunod na sikmura. Naintindihan po? Sa ganitong paraan po, yung baka, patuloy po siya sa pagnguya. So pag nakakita tayo ng baka, di ba po? Laging ngumunguya. So ano pong ibig sabihin nito? Yung pagnguya po, tumutukoy po ito sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. So yung baka po, dahil sa kanyang patuloy na pagnguya, napakalakas po ng baka, kahit na damo lang po yung kanyang kinakain. Ganon din po sa atin. Kapag pinagbulay-bulayan po natin yung salita ng Diyos, araw-araw, ito po yung nagbibigay ng malaking kalakasan para sa ating kaluluwa. Kung tayo po ay araw-araw na nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, sapat na po ito upang maging ating spiritual na kalakasan. Tama po ba? Alam naman po natin na yung salita ng Diyos, ito po'y naiiba mula sa mga makabundong kaalaman o karunungan. Kaya sa tuwing na pagbubulayan po natin yung salita ng Diyos, nauunawaan po natin yung kalooban ng Diyos at kung ano po yung dapat nating gawin sa ating natitirang buhay. Ngayon tingnan po natin sa awit, mga awit, 119, 119, versikulo 96. Mga awit, 119, versikulo 96. Awit, 119, verse 96. Awit, 119, verse 96.
Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Aking nakita ang hangganan ng lahat ng kasakdalan, ngunit ang utos mo'y totoong malawak. Yes po. Yung kaisipan ng Panginoon, higit na mas dakila po ito kaysa sa buong sanlibutan. Yung kaisipan ng Panginoon, higit na mas malalim pa po kaysa sa dagat. Kaya yung salita ng Panginoon, napakalawak po nito at napakalalim. Sa totoo lang, kahit pagbulay-bulayan po natin yung salita ng Panginoon sa buong buhay natin, hindi natin lubos na nanunuwaan yung kanyang buong kalooban. Tama po ba? Kaya ito po yung dahilan kung bakit kailangan po natin na patuloy na pagbulay-bulayan po yung salita ng Diyos. Kung gayon, ito po yung magbibigay ng kalakasan sa ating buhay. At magagawa din po nating mabuhay sa banal na pamumuhay na ganap na hiwalay mula sa libutan kung araw-araw po nating pinagbubulay-bulayan yung salita ng Diyos. Gaya nito, halimbawa yung mga isda na nabubuhay sa dagat, kahit na maalat po yung dagat, yung karne ng isda, maalat po ba? Hindi. Hindi po, di ba? Hindi po maalat. Ganon din po, sa ganitong paraan din po, bagaman nabubuhay tayo sa mundong itong puno ng kasalanan, dapat na tayo po yung maging hiwalay mula sa kasalanan. Kapag nangyari ito, yung Panginoon po yung malulugod sa atin. At gaya ng pagtanggap ng Panginoon doon sa malinis na baka bilang handog na sinusunog, tatanggapin niya rin po yung ating buhay kung nabuhay tayo sa paraan na hiwalay mula sa kasalanan. Ngayon tingnan po natin, 2 Timoteo. 2 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 20 hanggang 21. 2 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 20 hanggang 21. Ikalawang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 20 hanggang 21. So kung nakita na po, pwede po, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad, at ang iba'y sa natatanging paggagamitan, at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sinuman ng kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Sa isang malaking bahay, mayroon pong maraming uri ng kasangkapan. Mayroong ginto, pilak, kahoy at luwad. Maging sa bahay po natin, meron din pong maraming uri ng kasangkapan o kagamitan. Tama po ba? Kung gayon, mula sa mga kasangkapang ito, anong kasangkapan po yung gagamitin ng may-ari ng bahay? Yung ginto ba? Pilak? Kahoy o luwad? Alin po? Yung gagamitin po ng may-ari, yung malinis na kasangkapan. Tama po ba? Gaano man kamahal o kahalaga yung isang kasangkapang ginto, kung marami ito, hindi po ito magagamit. Sa talatang ito, yung malaking bahay na ito, tumutukoy po ito sa bahay ng Diyos. Ito po yung church. At sa bahay ng Diyos, meron pong napakaraming mga anak ng Diyos. At bawat isa po sa atin, may hahambing po tayo sa isang kasangkapan sa loob ng bahay. Kung gayon, sino po yung maaring maging tanging kagamitan o kasangkapan sa bahay ng Diyos? Yung mga Kristiyanong nabubuhay sa banal na pamumuhay na hiwalay mula sa libutan. Yung mga Kristiyanong malinis, sila po yung gagamitin ng Diyos sa kanyang bahay para sa mahalagang gawain. Tama po ba? Sila rin po yung magiging tanging kagamitan na gagamitin ng Diyos sa kanyang bahay. Kung yung ating buhay po ay narumihan ng kasalanan, hindi po tayo gagamitin ng Panginoon. Kaya naman, dapat muna tayong magtamo ng kalakasan sa magitan po ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At dapat na mabuhay po tayo sa banal na pamumuhay sa magitan po ng pagsunod sa salita ng Diyos. At kinakailangan din po nating aktibong makibahagi sa mga gawain ng Panginoon habang tayo po ay nabubuhay. Gaya nito, meron po tayong paparating na summer retreat. Upang tayo po yung magamit na makabuluhan ng Panginoon sa malaking gawain ito, kinakailangan po nating maging malinis. Kapag ginawa po natin ito, gagamitin po tayo ng Panginoon na mahalaga para sa kanyang gawain. Sa totoo lang po, kahit na matalino tayo at may kakayahan tayo na gawin yung gawain ng Diyos, kung hindi naman tayo malinis,
hindi pa rin tayo gagamitin ng Diyos. Naintindihan po ba? Kaya kinakailangan po nating maging malinis. Magiging malinis lamang po tayo sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Naintindihan po? So, pang-apat, yung baka, nagpapasan po ng kanyang pamatok. Tingnan po natin, balikan po natin yung unang Samuel. Unang Samuel, chapter 6. Unang Samuel, kapitulo 6. Versikulo 7. Unang Samuel, chapter 6, verse 7. Hanggang 11:30 po ba tayo? Hanggang 11:30? Okay po. Unang Samuel, chapter 6, verse 7. Kung nakita na po, pwede po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At maganda ng isang bagong kariton at 2 bagong bakang gatasan na hindi pa napapatungan ng pamatok. At ikabit ninyo ang mga baka sa kariton, ngunit iuwi ninyo ang kanilang mga guya. Yes po. Kaya makikita po natin dito na dinala po ng 2 bagong bakang gatasan yung kaba ng tipan ng Diyos. So, habang napapatungan ng pamatok na hindi pa nila nagagawa noon. Ibig sabihin po, first time po para sa 2 baka na ito na magpasan o mapatungan po ng pamatok. Tama po ba? Kadalasan, ginagamit po yung baka upang magpasan po ng mabibigat na karga o madalas, mayroon pong nakapatong sa kanilang pamatok na pang-araro. Alam po natin ito, tama po ba? Sa katunayan po yung pamatok na ito, gawa po ito kadalasan sa kahoy at inilalagay ito sa likod ng baka o sa kanyang batok. Sa magitan ng mga bakang iyon, nagagawa po ng may-ari na mag-araro ng mga bukid o maghila ng kariton na mabigat. So naranasan ko po ito nung nag-stay po ako dati sa Bacolod. Nung na-assign po ako na church staff po sa Bagong Silang. So habang nagbibisita po kami doon sa mga kapatiran po, madalas po ako nakakita ng ganito, na may hila-hilang kariton o pang-araro, na baka o kalabaw. Kadalasan po, kapag pumupunta sa ibang bundok, wala pong ibang transportasyon, kundi tanging yung kalabaw lang po, na may hila-hilang kariton. So alam nyo po yun? Alam po ito ng karamihan sa atin. So naranasan ko rin po yung ganun nung nandun po ako sa Bagong Silang, sa Bacolod. At gaano man kalayo po yung distansya ng lalakbayin, makikita po natin nagpapatuloy po yung baka o yung kalabaw. Tama po ba? Kaya malaki po talaga yung pakinabang ng isang baka na nagpapasan ng pamatok. Pero kung isang baka po ayaw magpasan ng pamatok, magiging maliit lamang yung kanyang pakinabang sa may-ari. Tama po ba? Ganon din po. Yung bawat isa po sa atin, may pasan-pasan din po tayong pamatok na ibinigay ng Panginoon. Mayroong krus na ipinataw sa atin ng Panginoon. At kinakailangan po natin itong pasanin at pinaglingkuran yung Panginoon. At itinuturing ito ng Panginoon na kalugod-lugod sa Kanya. Ngayon tingnan po natin. Panaghoy, Kapitulo 3. So sunod po ng Jeremias, meron pong panaghoy. Sunod ng Jeremias, meron pong panaghoy. Kapitulo 3, versikulo 27 hanggang 28. Kapitulo 3, versikulo 27 hanggang 28. Chapter 3, verse 27 hanggang 28. Basahin po natin kung nakita na po. 3, 2, 1. Mabuti nga sa tao na pasanin ang pamatok sa kanyang kabataan. Maupo siyang mag-isa sa katahimikan kapag kanyang iniatang sa kanya. So alam niyo po, si Jeremias po, tinawag siya mula sa kanyang kabataan at ipinasan niya po yung pamatok sa kanyang kabataan. Pinaglingkuran niya yung Panginoon sa kanyang buong buhay habang pinapasan po yung pamatok na ito. Kaya nga po ginamit siya ng Panginoon sa isang napakahalagang paraan. At sa pagtatapos ng kanyang ministry, nagbalik tanaw po siya sa kanyang buhay. Ibig sabihin, nag-reflect po siya sa kanyang buhay. Napagtanto niya na yung pagpasan ng pamatok na ito sa kanyang kabataan ay naging mabuting bagay. Dahil sa magitan po ng pagpapasan ng pamatok ng Panginoon,
Siya ay dumaan sa matinding pagdurusa at kapigatian. Ngunit napagtanto niya na yung kanyang buhay po, hindi kailanman naging walang kabuluhan. Dahil, kundi naging isang mahalagang buhay sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po sinabi niya dito, mabuti nga sa tao na pasanin ang pamatok sa kanyang kabataan. So gaya po ni Jeremias, isang mabuting bagay rin po para sa isang ligtas na Kristiyano na pasanin po yung pamatok na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kapag pinasan po natin yung pamatok na ito, dapat na walang pagrereklamo. Yung mga baka po o kalabaw na nagpapasan ng pamatok, wala po tayong nakikitang nagrereklamo sa kanila. Tama po ba? Wala po tayong makikitang baka o kalabaw na nagpapasan ng pamatok na nagrereklamo. Ganon din po dapat sa atin. Kapag pinasan po natin yung pamatok na ito, dapat na walang pagrereklamo. Dahil yung pamatok na ipinasan sa atin ng Diyos, siya mismo yung nagbigay sa atin. Maging yung Panginoong Hesus, nung pinasan niya po yung krus, hindi po siya nagreklamo. Tama ba? Kundi hanggang sa makarating po siya doon sa Golgota, tahimik niya pong ipinasan yung krus para po iligtas tayo. Ganon din po sa atin. So kailangan nating pasanin yung krus na ibinigay po sa atin. May dalawang uri po ng pamatok na dapat po nating pasanin. Yung isang pamatok po, yung pamatok na ipinapasan ng bawat tao. Yung pamatok na ito, hindi lamang po mga ligtas, kundi pati na rin po yung mga hindi naligtas. Yung pamatok na ito, yung pang-araw-araw nating buhay, ito yung pag-aaral, pagtatrabaho, para sa mga magulang, yung pagpapalaki sa kanilang mga anak, marami pa pong bagay. Yung mga bagay na naranasan natin bilang tao, ito po yung pamatok na pasan-pasan po natin bilang tao. At yung mga kahirapang nararanasan natin bilang tao, ito rin po yung pamatok na pasan-pasan po natin bilang tao. Maaring magkakaiba yung level. Tama po ba? Magkakaiba po yung level na pinapasan po natin. Ngunit tayong lahat po, bawat isa sa atin nagpapasan ng pamatok. Pero kahit na maayos nating pinapasan yung pamatok na ganito, hindi tayo gaanong pinupuri dahil dito. Tama po ba? At may pangyayari po na minsan, yung pinapasan nating pamatok para lang sa ating sarili. Kaya kahit na dumaan tayo sa may hirap na pagkakataon dahil dito, madalas po, dahil ito'y pang sarili lamang, wala po itong kinalaman sa Diyos. Tama po ba? Pero yung pangalawang pamatok po, ito po yung isang uri ng pamatok na ipinapasan para sa kanyang kaharian at sa kanyang kalawalatian. Ito po yung pamatok na direktang ipinasan ng Panginoon para sa kanyang gawain. Kaya po yung malalaki at maliliit na paglilingkod sa church, ito rin po yung uri ng mga pamatok na ibinigay sa atin ng Panginoon. Alam ko po, bawat isa sa atin, may mga pamatok na ibinigay ang Diyos. At yung pinakatungkulin na dapat gawin ng isang Kristiyano, ito po yung evangelism. Tama po ba? Ito rin po yung mahalagang pamatok na dapat po nating pasanin. Ito po yung mga pamatok na direktang may kaugnayan sa Panginoon. At kapag maayos po nating napapasan yung gayong pamatok, tayo ay tatanggap ng malaking papuri at kawalatian mula sa Panginoon. Minsan po, madalas pa nga pong nangyayari, yung mga ganitong pamatok po, mabigat at mahirap para sa atin. At minsan naiisip natin, yung ganitong pamatok, para bang sa akin lang ibinigay ng Diyos? Di ba po naisip natin, bakit parang ako lang yung nakakaranas nito? Pero bagaman hindi natin lubos na naunawaan ngayon, sa araw na tumayo tayo mismo sa harapan ng Panginoon, doon natin maunawaan na lahat ng ito pala ay biyaya. Tama po ba? Lahat ng pamatok na ito ay biyaya. At dahil mabigat yung pamatok na ito na ipinapasan po sa atin, minsan po, sinusubukan po natin itong alisin o hindi po natin ito pinapasan. Pero alam niyo po ba kung ano yung problema? Kapag sinubukan po nating alisin yung pamatok na ibinigay sa atin, sa kasulukuyan, yung ipapalit po sa ating pamatok po, yung pamatok na bakal. Nasa Biblia po ba ito? Tingnan po natin. Jeremias Kapitulo 28. Jeremias Kapitulo 28. Atras lang po tayo ng kaunti. Jeremias Kapitulo 28, versikulo 13. Jeremias Kapitulo 28, versikulo 13.
Jeremias 28:13. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Humayo ka at magsalita ka kay Hananias na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, mga pamatok na kahoy ang iyong binali, ngunit pinalitan mo ang mga iyon ng mga pamatok na bakal. Sa talatang ito, nabanggit po si Hananias. Binali niya po yung pamatok na kahoy na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ibig sabihin, yung pamatok na pasan niya, kahoy po, ibig sabihin magaan lang po iyon. Pero ano po yung ginawa niya? Binali niya po ito. Kaya ano po yung ginawa ng Panginoon, ng Diyos? Pinalitan po ito ng pamatok na bakal. Sa halip na pamatok na kahoy lang sana, dahil binali niya po ito, pinalitan ito ng Diyos ng pamatok na bakal. At mas mabigat po yung pamatok na bakal. Tama po ba? At mas magiging mahirap mong pasanin yung pamatok na bakal. Ganon din po. Kung pilit nating susubukang alisin yung pamatok na ipinasan sa atin ng Panginoon, yung mas mabigat na pamatok po yung ibibigay sa atin ng Diyos. Naintindihan po ba? Kaya naman dapat po nating pasanin yung pamatok na ibigay sa atin ng Panginoon ng may kagalakan, ng walang pagrereklamo. Ano man yung pamatok na ito, kung ito po'y mula sa Diyos, kinakailangan po natin itong pasanin na walang pagrereklamo. Kung gayon, susuklian po tayo ng Panginoon ng walang hanggang gantimpala. Naintindihan po ba? So, ikalimang aral po na makukuha po natin dito. So, tahimik na ginagawa po ng baka yung sarili nitong gawain. So, kahit na may ginagawa po yung mga taong nasa paligid niya, wala po siyang pake. Job, tingnan po natin, buksan natin sa Job chapter 1 verse 14. Job chapter 1 verse 14. Job chapter 1. Basahin po natin, Job chapter 1 verse 14, 3, 2, 1. Dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, nag-aararo ang mga baka at ang mga asno ay kumakain sa tabi nila. Kikita po natin dito, sabi po, nag-aararo yung mga baka at yung mga asno kumakain sa tabi nila. Ibig sabihin, patuloy po sa paggawa yung mga baka. Tama po ba? Wala po siyang pake. Kahit na yung katabi niya, kumakain yan. O ano man yung ginagawa niya. Yung mga asno po, kahit hindi sila nagkatrabaho, kahit hindi nila pinagpapaguran, kumakain po yan sila. Pero yung mga baka po, tahimik na gumagawa. Ito po yung isa sa mga katangian ng baka. Ginagawa po nito yung sarili niyang gawain ng tahimik nang hindi po pinapansin ng iba. Kaya kahit na kumakain sa tabi niya yung asno, hindi niya po ito papansinin. Wala siyang pakailam. Bahala ka kung kumain ka. Basta ako magtatrabaho ko. Ganito po yung baka. At kung papansinin po ng baka yung asno, maaring magreklamo po siya laban sa kanyang amo. Maaring sabihin po ng baka, bakit ako lang yung nagtatrabaho? Habang yung asno na kasama ko kumakain. Tama po ba? Pero hindi po yun gagawin ng baka. Dahil tahimik niya pong ginagawa yung kanyang sariling gawain. Ito po yung katangian ng isang baka. At ito rin po yung isang bagay na dapat po nating matutunan sa harapan ng Diyos. Bakit po? Kasi sanay po tayong bigyang pasin kung ano yung ginagawa ng ibang tao. Tama po ba? Kaya kapag ang iba gumagawa, gagawa din ako. Pero kapag hindi ko nakitang gumagawa yung iba, hindi rin ako kikilos, hindi rin ako gagawa. Tama po ba? Nangyayari po ito, hindi? Nangyayari po ito. O kaya naman minsan, kung tayo po yung may ginagawa, tapos yung kasamahan natin walang ginagawa, ano po yung nangyayari? Nagre-reklamo tayo. Tama po ba? Minsan nangyayari po ito sa church. Habang tayo ay naglilinis, tapos yung ibang kapatid walang ginagawa, nagre-reklamo tayo, sinasabi natin, bakit ganito, bakit ganyan? Tama po ba? Pero hindi po ito tamang pag-uugali sa harapan ng Diyos. Kailangan nating gawin yung gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, yung gawain na ipinagkatiwala ng bawat isa po sa atin. Kung hindi natin gagawin yung sarili nating gawain, sa halip ay gagawa tayo ng mga dahilan sa magitan ng pagtuturo sa iba, sasawayin po tayo ng Diyos. Kaya tulad po ng baka, makakabuti po para sa atin na tahimik at masikap na gawin po yung gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon. Naintindihan po? So ito po yung isang katangian po ng baka. Pang-anim na aral po,
Yung baka, sumusunod po sa kanyang Panginoon. Balikan po natin yung Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1, verse 3. Binasa na rin po natin ito kanina. Isaiah chapter 1, verse 3. Muli po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanyang Panginoon at ng asno ang sabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala, ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. Yes po, nakikilala ng baka yung kanyang Panginoon, sinusunod niya po yung salita ng kanyang Panginoon. So nakakita na po ba kayo ng mga maiilap na baka? Yung mga ligaw na baka. So yung maiilap na baka, hindi po yan basta-basta napapasunod ng tao. Tama po ba? Napakahirap pong pasunurin po ng mga maiilap na baka. Kahit nasubukan po ng tao na utusan yung baka na mag-araro, o yung ligaw na baka, hindi po ito basta-basta susunod. Dahil yung maiilap na baka, yung mga ligaw na baka, hindi po yan sila napapakilos o napapasunod ng tao. Buksan din po natin sa Job 39. Job 39, versikulo 9 hanggang 12. Job 39, versikulo 9 hanggang 12. Makikita po natin dito yung katangian po ng isang mailap na baka o mailap na toro. Kapitulo 9 hanggang 12. Job 39 verse 9 to 12. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Payag ba ang torong mailap na ikaw ay paglingkuran? Magpapalipas ba siya ng gabi sa iyong sabsaban? Matatalian mo ba siya ng lubid sa tudling? Ang mga libis sa likuran mo ay kanya bang bubungkalin? Aasa ka ba sa kanya dahil siya'y lubhang malakas? At ang iyong gagawain sa kanya ba'y iatas? May tiwala ka ba sa kanya na siya'y babalik at dadahilin ng mga butil sa iyong lugar na panggiik? So sa talatang ito nabanggit po, inilarawan po yung katangian ng torong mailap. Yung mailap na toro po sa verse 9, yung mailap na baka, hindi po yung kusa na susunod sa kanyang amo. Yung mailap na toro, hindi po yan mananatili sa kanyang sabsaban. Sa verse 10, yung mailap na toro, hindi po yan mag-aararo sa bukid ng kanyang amo. Dahil yung mailap na hayop, yung mailap na baka, yung mailap na toro, hindi po yan kailanman susunod sa tao. Yung mailap na toro na ito, tumutukoy din po ito sa mga taong hindi ligtas. Gaya nito, yung mga taong hindi ligtas, tulad po sila sa mga mailap na tao, mailap na toro, hindi po nila nakikilala yung Panginoon. Kaya nga po, hindi sila susunod sa Panginoon. Tama po ba? At wala din silang lakas upang sundin po yung salita ng Panginoon. Kaya kahit anong ipagawa mo sa mga taong hindi ligtas, hindi po nila yung gagawin. Tama po ba? Pero yung mga Kristiyano, naiiba po tayo. Yung mga taong ligtas, naiiba po. Nakikilala ng mga taong ligtas ang Panginoon. At yung mga taong ligtas, mahal po nila yung Diyos. Tama po ba? Kaya kapag ang isang tao ay naligtas, yung Espiritu Santo ay dumating sa kanya at siya po ay tatanggap ng kapangyarihan. Kaya naman, tayong mga naligtas na Kristiyano, mayroon din po tayong kalakasan na sundin ang salita ng Panginoon dahil po sa Espiritong Santong dumating sa atin. Yung Espiritu Santong ito po yung tumutulong upang sundin yung salita ng Panginoon. Kaya po, tayo po ay dapat na maging mga Kristiyano na tulad po doon sa mga bakang sumusunod. Hindi po tulad sa mga maiilap na baka, kundi tulad sa mga alagang baka. Buksan natin sa Hoseas chapter 10. Hoseas kapitulo 10. Hoseas kapitulo 10. Versikulo 11. Hoseas chapter 10, verse 11. Last verse na po ito. Hoseas chapter 10, verse 11. Basahin po natin. 3, 2, 1. Ang Ephraim ay isang turuan na dumalagang baka na mahilig gumiik at aking iniligtas ang kanyang magandang liig. Ngunit ilalagay ko ang Ephraim sa pamatok. Ang Juda ay dapat mag-araro, dapat hilahin ng Jacob ang kanyang pansuyod. Sa talatang ito, sinabi po
ang Ephraim ay isang turoan na dumalagang baka. So yung isang turoan na dumalagang baka, sumusunod po siya sa salita ng kanyang amo. Yung isang turuan na dumalagang baka, siya po'y sumusunod sa salita ng kanyang amo. Ibig sabihin, naturuan po siya ng kanyang amo. Ganon din po sa atin. Tayo ay dapat na maging ligtas na Kristiyano na naturuan sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Naintindihan po? Upang sanayin po yung isang baka, kinakailangan po ng maraming pagsasanay. Yung pagsasanay na gagawin ng baka, simple lang po. Ipapatong sa kanya yung pang-araro, hihilain po yung mabigat na pasanin ayon po sa utos ng kanyang amo. So habang lumilipas yung panahon sa ganitong paraan, yung baka, nagiging sanay po siya sa kanyang gawain. Tama po ba? Ganon din po. Magiging napakahalaga niyang baka sa kanyang amo. Ganon din po para sa ating lahat. Upang tayo ay maging isang napakahalagang Kristiyano, sana din po maging sanay tayo sa salita ng Diyos. At kapag tayo po ay naging sanay na sa salita ng Diyos, magagawa din po nating makasunod ng ganap sa salita ng Diyos. At kapag nangangailangan yung Panginoon ng mga manggagawa, dahil nasanay na tayo sa Kanyang salita, makakasunod po tayo sa Kanya. Tama po ba? Dahil dito, maaari po tayong gamitin ng Panginoon. So naintindihan po? Kaya ito po yung mga aral na makukuha po natin sa dalawang baka. So tuloy-tuloy po nilang tinungo po yung Bet-Shemesh nang walang pagrereklamo. Ganun din po sa atin. Meron din po tayong pasan-pasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kinakailangan po natin itong pasanin hanggang sa kanyang ikalawang pagdating. Naintindihan po? So napakalapit na po ng muling pagdating ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan. Pero yung mga tanda ng kanyang muling pagdating, nakikita na po natin ngayon. Tama po ba? Nararamdaman na po natin ngayon. Pero bakit hindi pa po siya dumadating ngayon? Dahil binibigyan niya pa po tayo ng pagkakataon. Mayroon pa po tayong summer retreat. Ito po yung napakalaking gawain ng pagliligtas ng Diyos. Nais ng Diyos na magligtas po ng mas marami pang naliligaw na kaluluwa. Mangyayari lamang po ito kung tayo din po ay magpapagamit sa Diyos. Tama po ba? Naintindihan po? So maraming salamat po. So hanggang dito na lamang po. Sana po may naibahagi po sa inyo sa magitan po ng unang Samuel chapter 6. So tayong lahat po ay yumuko na at manalangin. Dakilang Diyos, Ama, na sa amin ay nagmahal at nagligtas, maraming salamat po sa iyong biyaya. Kami po ay nararapat na mapunta sa walang hanggang impyerno dahil po sa aming makasalanan. Subalit, kinahabagan niyo po kami at iniligtas mo po kami at tinubos ang lahat naming mga kasalanan sa magitan po ng iyong mahalagang dugo na dumanak doon sa krus. Kaya kami po ay lubos na nagpapasamat dahil po sa biyayang ito. Panginoon, sa araw na ito, pinag-aralan po namin yung patungkol sa unang Samuel chapter 6. Dalangin po namin, Ama, na gaya ng dalawang bakang ito na nagdala ng kaba ng tipan ng Diyos, pakiusap, ipahintulot mo din po sa amin na magawa naming tapat na pasanin yung salita ng Diyos, yung pamatok na ibinigay po sa amin. Pakiusap, ipahintulot mo din po sa amin na tahimik na pasanin ang aming pamatok at paglingkuran ng Panginoon ng walang pagrereklamo. Panginoon, idinadalangin po namin yung paparating naming 2026 Summer Retreat na nawa po, magampanan po namin yung aming katungkulan sa abot ng aming makakaya na may bahagi ang Ebanghelyo sa maraming taong nakapaligid sa amin. Nawa po, akayin mo po sa magitan namin ang maraming kaluluwa na madadala namin sa Summer Retreat na magkaroon din po ng dakilang pagliligtas ng Diyos sa Summer Retreat. Kayo din po, dalangin din po namin na tulungan niyo po ang Tanawan Church na lalo po pong lumago at bigyan mo din po ng dakilang biyaya ang bawat isa po sa amin. Dalangin din po namin, Ama, na bigyan mo po ng higit na kalakasan at maayos na kalusugan si Pastor Choi kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang maraming kamanggagawa na nagpapatuloy sa iyong gawain. Tulungan niyo din po kami na mabuhay sa aming natitirang buhay na karapat-dapat sa iyong harapan. At muli, nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyaya na sinundan pa ng maraming biyaya. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagmahal sa amin. Amen. Maraming salamat po.